Magandang araw at ngayon ay nasa aralin sama-samang pagkilos tungo sa pambansang kaunlaran. Sinasabi rito na upang matamo natin ang kaunlaran, bawat isa sa atin na mamamayan ay may kakayahan sa pagtulong upang makamit natin ito o makamit natin ang kaunlaran. Ngayon ay pag-aaralan natin ang iba't ibang estratehiya upang tayo ay makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Sinasabi na dapat tayo ay isang maging mamamayan na mapanagutan, maabilidad, makabansa, at maalam. So, isa-isahin natin itong apat na ito. Unahin na natin ang maging mapanagutan. So, sa maging mapanagutan, meron tayong dalawa na under nito. Una na rito ay ang tamang pagbabayad ng buwis. So, ang tamang pagbabayad ng buwis ay nakatutulong sa ating pamahalaan upang magkaroon ng sapat na halagang gagamitin o magagamit sa mga serbisyong panlipunan. Iba nga, kada taon nagkakaroon ng mga budget, ang iba't ibang departamento ng pamahalaan. Saan po nila yun kinukuha? Kinukuha po nila yun sa mga buwis na binabayad natin. Kagaya na lamang ng budget na nilalaan para sa edukasyon nang gagaling po yan sa tax natin. Kaya dapat maging isang mapanagutan na mamamayan tayo at magkaroon tayo ng tamang pagbabayad ng buwis. Lahat ng tao, lahat ng mamamayan ay dapat nagbabayad ng buwis dahil tayo lang din naman ang makakatanggap ng mga serbisyo nang gagaling sa mga buwis na ibinabayad natin. Tayo rin ang nagkakaroon ng benefits sa pagbabayad natin ng buwis. Hindi lang tayo, gayon din ang mga taong nakapaligid sa atin at ang ating bansa. Sunod naman na under ng mapanagutan ay ang makialam. Dapat na ang mali ay labanan natin at ang tama ay ipaglaban natin. Dahil pag namulat ka na sa katotohanan, isa ng kasalanan ang pumikit pa. Kahit na anong klase ng issue sa lipunan, sa ating pamahalaan, dapat na makialam tayo. Hindi ibig sabihin na bata ka pa ay hindi ka na pwedeng makialam. Lalo na ngayon, pagdating sa politics, so hindi ibig sabihin na bata ka pa, dapat wala ka pang alam. O dapat hindi ka muna makialam. Tandaan mo na ang iyong kinabukasan ang nakasalalay sa mga ginagawa nating desisyon. Kaya nararapat lang na tayo ay makialam. Ang ating bansa ay under ng democracy, kaya naman tayong mga tao ay may karapatan at kapangyarihan na makialam. Isipin nyo na lang paano kung oo, nagbabayad nga tayo ng tama sa pagdating sa ating mga buwis, pero yung mga politicians o yung mga naluklok sa mga posisyong panggobyerno ay mga kurap. Kaya naman dapat nating ipaglaban ang alam nating tama at sabihin kung ano man yung nakikita nating mali bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Sunod naman sa maging mapanagutan ay ang maging maabilidad. Dapat tayong mga Pilipino ay maging maabilidad. Una na rito ay ang bumuo o sumali sa mga kooperatiba. Ito yung mga samahan na bumubuo kayo ng negosyo ng sama-sama dahil ang magbe-benefit din dito ay kayong mga bumuo nito. At dahil doon ay mas umuunlad ang ating bansa dahil nagiging kasapi kayo sa paglikha ng yaman ng ating bansa. Sunod naman, under ng maabilidad ay ang pagnenegosyo. Kagaya ng sinabi ko noong nakaraang aralin, kilala ang mga Pilipino bilang isang manggagawa o dahil sa lakas paggawa ng mga Pilipino. Pero hindi sapat na tayo ay kilala bilang isang manggagawa dahil may kakayahan din tayo na magtayo ng ating iba't ibang negosyo, ng ating sariling negosyo, at maging kontrolado natin ang ekonomiya ng ating bansa. Pagkatapos ng pagiging maabilidad ay ang pagiging makabansa. Unang-una na rito ay ang makikilahok sa pamamahala sa bansa. Kagaya ng sinabi ko kanina, tayo ay under ng pamahalaang demokrasiya, kaya naman tayong mga tao o tayong mga mamayan ay dapat nakikilahok sa mga iba't ibang programa ng ating pamahalaan. Dapat tayo ay may pakialam, tayo ay nagiging kontrolado sa kung ano man ang nangyayari sa ating bansa. Dapat ang adhikain ng ating pamahalaan
ay tumpak o swak sa adhikain nating mga Pilipino. So, hindi sapat na nanonood ka lang at nakikinig ka lang, dapat ikaw ay nakikilahok din. Wala sa edad ang pakikilahok sa mga adhikain ng ating bansa. So, para makamit natin ang pag-unlad, sama-sama tayo. Wala sa edad, wala sa itsura, wala sa gender, lahat tayo ay sama-sama para makamit natin ang pag-unlad na ating sinasabi. Kaya naman dapat nakikilahok tayo sa iba't ibang programa ng ating bansa. Sunod naman dito ay ang pagtangkilik sa mga produktong Pilipino. Kaya nga dapat tangkilikin natin kung ano yung meron tayo o gamitin natin kung ano yung mga gawa at likhang Pinoy. Dahil doon, pag ginagamit natin ang ginagamit, mas nakikilala ng iba't iba pang mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo ang ating mga gawa o ang gawang Pilipino. Pag tinatangkilik natin ang sarili atin, mas sinusuportahan natin yung bansa natin at mas nakatutulong ito sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang pinakahuli naman ay ang maging maalam. So, paano po tayo magiging maalam? Unang-una na riyan ay ang tamang pagboto. Dapat na sinusuri natin lahat ng kandidato na tumatakbo para malaman natin kung sino ang tamang tao para sa posisyon na hinahanap natin. Dapat din na alam natin ang mga iba't ibang issues sa ating lipunan at tingnan natin kung ano ba yung plataforma, kung ano ba yung mga adhikain ng mga kandidato na iyon na makasasagot sa mga suliranin na meron tayo sa ating bansa. Hindi sapat na boboto lamang tayo ng isang kandidato dahil siya ay kilala, dahil siya ay galing sa pamilya ng mga politiko, hindi dahil siya ay isang artista, hindi dahil siya ay maganda o gwapo. Dapat kinikilala natin ng mabuti ang bawat kandidato para ang mga tao na mailuluklok natin sa iba't ibang posisyon sa ating pamahalaan ay mapamamahalaan tayo o mapapamahalaan ang ating bansa ng maayos para maibigay lahat ng pangangailangan natin bilang isang mamamayan. Dahil tungkulin ng mga maluluklok sa ating pamahalaan ang pagkamit ng pag-unlad. Kaya naman kung nasa tamang edad na kayo ay magparehistro para maging isang botante at kung hindi naman, meron pa rin kayong karapatan para magsaliksik at suriin ang mga kandidato, ang kanilang mga plataforma at ihayag ang inyong saloobin. Sunod naman ay ang pagpapatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran ng komunidad o sa ating komunidad. Makilahok ka sa iba't ibang proyekto ng inyong komunidad at isama mo na rin yung mga iyong mga kaibigan para hindi lamang ikaw ang nakatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Para lahat tayo sama-samang kumikilos at sama-samang umuunlad. Ayan ang 4 na estratehiya para makatulong tayo bilang isang mamamayan sa pag-unlad ng isang bansa. Una riyan ang maging mapanagutan, pangalawa, maging maabalidad, pangatlo, maging makabansa, at ang pang-4 ay maging maalam. Sinasabi nga na bawat mabuting mamamayan ay nakadaragdag sa lakas ng isang bansa. Lagi ninyo yung tandaan at isubuhay. Hanggang sa muli, magkita-kita muli tayo sa susunod pa nating aralin.